So praise be to God, tayo po ay nasa home. Ito po ay pampamilya. Sapagkat gustong-gusto ng Panginoon na ang mga mananampalataya, ang mga followers niya, ay talagang masaya ang pamilya, buo ang pamilya, ligtas ang pamilya. Para sama-sama tayo, masaya sa lupa hanggang sa langit. Andun si tatay, andun si nanay, andun si Love, andun si Bunso, andun si Kuya at si Ate. At doon forever na magkakasama ang pamilya. Ayaw ng Lord na kahit isa may maiiwan. Ngayon pong hapon, isa pa hong mahalagang makita natin yung kahalagahan ng ating pag-uusapan. Tanungin ko lang po kayo, sino po dito magaling sa math? Galing ba kayo sa math? Algebra, sino magaling sa algebra? Calculus. Buti hindi ako nagkaroon ng subject na yan nung high school, calculus. Algebra nga lang, hirap na hirap ako eh. Imagine yung letter, A plus B. Geometry pa. Naku po. Marinig mo lang ang mga pangalan, trigo, di ba? Ito ang tanong. Yung mga magaling sa math, 1 plus 1. Di ba? Hindi palaging 2. Sa computer, 1 plus 1 equals 1. Ngayong hapon, ay ganun din. 1 plus 1 equals 1. So, bakit nangyari yon? Sapagkat ang title natin sa hapong ito, sa araw na ito ay nasa day 31 na tayo. Wow! Siyam na lang, tapos na tayo. Palakpakan natin si Lord. Imagine, ang tansa, nag-uumpisa pa lang, nasa lesson 1 pa lang sila. So, after 3 years yata matatapos. O 2 years, no? Tayo, siyam na buwan na lang. Kasi yung once a month lang naman tayo eh. Kaya, tayo ngayon nasa day 31, love and marriage. Pag-ibig at ang kasal. Sabi sa Genesis, tayo po tayong lahat, basahin po natin ito. Ready, go. Man shall leave his father and be joined, and they shall become one flesh. So, 1 plus 1 equals 1. Yan ay nasa Genesis 1:24. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, sa lahat po ng mag-asawa sa simbahang ito, sa lahat po ng pamilya sa simbahang ito, ay magkaroon lamang ng iisang Diyos, iisang Espiritu, iisang Panginoon at tagapagligtas, iisang pag-asa at iisang pangarap. Aming Diyos, tulungan mo kami maging totoo to sa bawat mag-asawa sa simbahang ito, sa bawat pamilya, sapagkat there is power in oneness, O God. There is a victory in unity, O God. Kaya Lord, hayaan mo magkaroon kami ng pangunawa sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Mabuhusan kami ng masaganang biyaya. Paano kami magiging iisa na kapag ito ay napapractice sa pamilya, ito din ay makikita sa simbahan, na makikita, Panginoon, sa bansa, sa barangay at sa lungsod. Salamat po kung paano kang iisa, aming amang nasa langit, aming Diyos anak na Panginoon at banal na Espiritu, bagamat kay tatlo, pero kayo ay iisa. Ganon din, Panginoon, ang bawat mag-asawa, pamilya, maging isa sa iyong paningin. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakahalaga po ng ating pong binasa sapagkat ito po yung pinaka-original, pinaka-basic sa kagustuhan ng Diyos sa mga nagpapakasal sa harapan niya. Ang kasalan po, ang objective po nito, ang original at ang talagang gusto ng Panginoon
ay iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, ang kanyang magulang, para makisama sa kanyang asawa. At dahil doon, magiging isa sila sa harapan ng Diyos. Sabihin nyo nga, maging isa. Yeah. Iba't iba ang kanilang kinalakihan, iba-iba ang kanilang kinaugalian, iba-iba yung kanilang nakamulatang kaisipan, pero hopefully, nakakatuwa, in the process of time, magkakasundo sila sa maraming bagay. Katulad tayo ay galing sa iba-ibang pamilya. Tayo ay galing sa iba-ibang mga nakaugalian. Tayo ay galing sa iba-ibang mga nakalakihan, nakasanayan. Pero dito sa simbahan, tayo ay nade-develop maging isa. At kapag yun ay nangyari, na ang pamilya, ang dalawa ay naging isa, nakawala na magiging imposible. Lahat ng kanilang abutin, lahat ng kanilang pagkaisahan, siguradong matutupad. Nakikita yung kagandahan niyan maging sa simbahan na ito. Alam nyo ba, nagkakaroon na tayo ngayon ng agreement at pagkakaisa? Katulad, ano yung target 1 natin na aabutin hanggang December this year? Target, ng last time, nag-set tayo ng target 1 and target 2, di ba? Ano po yung target 1 natin? 20 cell groups. Yan. So, sa ngayon, 14 po yung small groups natin. Ilan na lang kulang? 6. Oh. So, hanggang December, bubunuin natin yung 6 na cell groups pa. Target 1 yun. Tayo ba ay umagri dyan? Nagkasundo ba tayo dyan? Kasi kapag tayo ay umagri, nagkasundo, naku, baka wala pang December, ay 20 na tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, agree ka ba? Yan. Ano naman ang target 2? 7 members kada cell group. Ilan lahat yun? 140 plus 20 small group leaders. Ilang lahat? 160. Ilan tayo pag ang kasya pag first Sunday? Sa first Sunday, ilan tayo? Kasya dito. Dito lang. 80. 80 ha? Hindi kasama yung sa labas. Dito lang sa loob, 80. First service. Ngayon, ilan pa natitira kung 160? 80. Di sa second service, siguradong may 80 tayo. Naniniwala ba kayo? Posible yon? Kasi nakikita natin, pag first service, almost 80 tayo eh. Tayo 70 to 70 plus. Ngayon sabi natin, pag second service, maganda, ganun din. At naniniwala ko na makikita natin kapag pinag-agrihan natin nito, yung second service natin ay kasing dami rin ng first service. Sinong naniniwala dyan magsabi ng amen? Amen. Yun. Praise be to God. Meron ako hindi narinig. Sino naniniwala dyan magsabi ng hallelujah? Hallelujah. Yan. Ngayon, ang hindi nagsabi nun, ibig sabihin, hindi siya kasali dito. Pwede na siyang umuwi. Pwede na siyang lumabas. Ganun na ako katapang. Bakit? Intentional na tayo ngayon. Alam mo na kung sino yung kakampi mo o hindi. Tingnan mo yung katabi mo, kakampi mo ba yan? Kung hindi mo yung kakampi, sumbong mo sa akin. Dahil papauwiin na natin siya ngayong gabi. Ganun na ako ka-intentional ngayon. Alam niyo ba ibig sabihin ng intentional? Anong ibig sabihin nun? Patay kung patay na. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede ba kitang sakalin? Wag. So, hindi na ako natatakot mawalan ng leader, mawalan ng worker. Ganun ako ka-intentional ngayon. At naniniwala ko na maaaring hindi naman mangyayari yun.
sapagkat binidevelop tayo ng Lord maging isa. At yan ay magsisimula sa pamilya natin. Kapag yan nagsimula sa pamilya natin, sigurado makikita yan sa ating simbahan. Ang tanong lang, paano ba mangyayari ang pagiging isa? Una, makita natin, kapag ikaw ay nagpasakal, bakit ko ba lagi nasasabi yun? Kasi karamihan kasi nagpapakasal, nauuwi sa yung alam mo yon, hiwalay. Dapat hindi, di ba? Na ngayon, nakaka-apekto din sa kondisyon ng church. Na, alam nyo ba, lahat ng simbahan dito sa Cavite City, alam nyo ba, nakaranas ng divisyon. O anong simbahan dito sa Cavite City ang hindi nakaranas ng hiwalay? Lahat. Bakit? Kasi nga sa pamilya pa lang, andun na yung pag-atake ng dyablo. At hindi siya titigil na mangyari din yan sa simbahan. Ang tanong, paano nga ba maiiwasan yan? Una, makita natin na ang marriage ay changes everything. Binabago nito lahat. Kapag ikaw ay nagpa-kasal, ikaw ay pumapasok sa bagong yugto ng buhay. Ito magsisimula yung sinasabing pagbabago ng lahat ng bagay. Ayan yan yung tinatawag na growing in oneness in marriage. Live, iwan, and cleave. Ano ba yung cleave? Sumama. O kumapit. At dare to walk as one. Madali ba yan o mahirap? Mahirap yan. Hindi automatic yan. Hindi instant yan. It takes process. Kasi may nakalakihan ka eh. May nakaugalian ka. May nakasanayan ka. Ngayon magsasama kayo na magkaiba kayo, hindi agad nangyayari yun. Kaya in the process of time, ay talagang nade-develop ang isa't isa. Kapag hindi nag-humble o dumepende sa biyaya ng Diyos, doon pumapasok ang misunderstanding, misinterpretation, disunity, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasundo, at hindi na magkasundo to the point wala ng choice kung hindi ang hiwalay. At sa Bible, ayaw ng Lord ng hiwalay. Naniniwala ba kayo doon? Ayaw ng Lord. Dahil ang original niya ay talagang magkaisa. Kaya, palakpakan natin ang Panginoon sa mga mag-asawa na nagtagumpay sa kabila ng mga problema, nagsasama hanggang ngayon. Ang isang halimbawa, sila Romy Elna. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kabila ng mga trials nila, mga differences nila, hanggang ngayon, magkasama pa rin sila, magkaisa pa rin sila. At nakakatuwa, pag nag-cell group yung isa, kasama din yung isa. O, di ba? O, sabihin mo nga, Romy at Elna, tayo ay talaga para sa isa't isa. O. Ang isa pang example dito, si Jemar at saka si Angelo. O, sabihin mo nga sa isa't isa, Jemar, Angelo, talagang para ka sa akin. At ang isa pang halimbawa dito, si Ate Cynthia Rojas at si John Rojas. Oh, hindi madali yan. Sino pa? Sayang, asan na ba sila, Papa Jer? Brother J, wala sila, no? Sila, sino pa ba dito? O kami ni Mama Cynthia, pero alam nyo, may ko-confess ako sa inyo. Hindi nga lang niya alam to eh. Hindi ko nga maintindihan ba't di niya to alam. 2 beses na kami.
muntik magkahiwalay. Ako ang sumusuko kasi doon ako nakatira sa kanila. Yung parents niya nasa Canada na. Alam nga naman sabihin ko, umalis ka na nga sa bahay na to. Hindi pwede yun. Bahay niya yun. Ba't siya ang aalis? Ba't hindi siya sumasagot? Diba? Ba't ako aalis? Umalis ka, hindi mo ako makasundo eh. Kaya umalis ka na. Ba't hindi siya umalis? Ba't ako ang aalis? Bahay namin to. Kaya ang gagawin ko, doon ako sa Maine, doon ako magtatagal ako, magdamag ako doon. At doon nagka-condo, doon sa Quezon City, doon ako nagpapalipas ng kabigatan ng loob. So, mga kapatid, hindi madali. Kung sino man, di ko nabanggit, si Ate Norma, at saka si Ate, sino ba ito? Si Ate... Titoyang, tsaka yung nasa likod ni Ate Toyang, si Ate Brenda Del Rio. Ate Brenda. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Hindi madali. Kasi talagang hindi biro-biro. Ang pagiging, iiwan mo yung magulang mo, actually parang wala akong karapatan pang i-share to sa inyo eh. Kasi yung anak namin, pagkakasal, nakiusap sa amin. Gusto nilang makaipon muna kahit ilang buwan bago sila hihiwalay. So, kasi medyo mababa kasi yung nila, mga salary sa ngayon. Ay, naunawaan naman namin ni Mama Cynthia, pumayag kami. Pero lagi namin sinasabi, hindi yon, pang matagalan, hindi pang habang buhay yon. Sabi namin, sige, pinakamatagal na yung 1 year. Pahig naman sila para enough time para makaipon sila. So, pinag-pray ko sa Lord, okay po ba yun? I-share ko tong pagiging isa, samantalang hindi pa namin nasusunod to ng ganap. So, may kapayapaan naman ako at kaya naman nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-share to sa inyo. Oo. Anak. Pwede. Sa tingin nyo, pwede, hindi? Sino nagsasabi ng pwede? Taas ang kamay. Sino naman nagsasabing hindi pwede? Taas ang kamay. Uy, wala. Sino naman nagsasabi, hindi niya masagot? Ako, pabor ako na makasama. Nag-iisa na nga lang naman eh. Kasi meron din sinabi sa Bible na masahol ka pa sa hindi mananampalataya kapag pinabayaan mo naman ang iyong mahal sa buhay. Naniniwala ko ang tinitingnan ng Panginoon doon yung motibo, yung dahilan ng puso. At nakita natin maganda yung motibo. Ano? So, ang pagiging isa ay nagiging posible lang kung susundin yung sinabi sa Genesis na iiwan at sasama sa asawa. Sapagkat pag hindi nangyari yon, na sila ay nagkaroon ng tapang, magkaroon ng pagkakaisa, hindi po matutupad ang kagustuhan ng plano ng Diyos sa kanila. Ang bunga nito ay yung plano na mangyari, na sila ay maging one flesh, magiging sagabal. Pero pag ito ay nangyari, ang sabi dito, you are now free to become everything God meant when He declared you as one. Magiging malaya sila na maging isang laman sa harapan ng Diyos at sila ay talagang magtatagumpay sa halos lahat ng bagay na talagang dinesign ng Diyos sa mag-asawang magiging isa sa kanyang harapan. Kasi wala na magkokontrahan. Ito, paalala ni Mayor Denver. Ako naman nagre-relay lang. Kasi Team Unlad, nakikiusap siya, wag na daw pumili ng ibang hindi nila kaalyado. Bakit? Kasi daw pag may nakasama silang ibang konsehal sa kanilang partido, pag nagmi-meeting at pagka nagdi-discussion sa budget at sa project,
maaantala, maaabala. Kaya pakiusap niya hanggat maaari, kung straight daw tayo. Parang imposible. Alam niyo kung bakit? Kasi may isang konsehal malakas. Sa Bible pa, gustong-gusto niya kagatin natin siya. Ngayon, gusto niya, ang ganda pa ng tunog, di ba? Pula, puti, up. A ba yun? Paano ang A? Di ba? So, meron daw, malakas daw. Pero, hopefully, kasi pag siya nakapasok, tatanggal ng isa. Kaya nga, ang nakikiusap sila hanggat maaari, solid na. Pero hindi naman tayo pwedeng diktahan kung alin yung mas kutob ng puso natin. Di ba? Pag-pray natin mabuti. Kayun din, kapag ang isa sa asawa, lalaki o babae, pag malaging kumukontra, sa tingin nyo ba magtatagumpay yung mag-asawa na yon? Sa tingin nyo ba yung pamilya na yon mapupuno ng katagumpayan, kapayapaan at kagalakan? Laging nagkokontrahan, laging nagdidiskusyonan, nagde-debate, lagi na lang matataas ang boses. Di ba sinabi ko nga sa iyo, ganun na lang? Hindi nga Mas maganda nga ito. Maganda ka na maganda di ba nga? Ang boses mo. Ikaw kasi ang sigawan. Meron nga sigawan sa pamilya. Pumasok yung katulong. Hindi daw siya tatagal. Bakit sigawan po siya ng sigawan? Natawa yung pinag-open ng kapitbahay. Alam niyo kung bakit? Wag ka naman bago. Bingi kasi yung mag-asawa. Pamilyang bingi yan. Kaya anong nangyari? Nagsisigawan sila. Kaya kapag magsasalita ka, sisigaw ka na rin. Ate! Ano ba pinagbibil mo? Kasi nga, pamilyang bingi pala yun. Ngayon, napakaganda kapag talagang nagiging isa. Ngayon, mangyayari lang to pag talagang matapang pareho. Yung lalaki at babae, talagang bibitiw na sila. You cannot do the cleaving, you need yung pagiging kapit nyo sa isa't isa, the joining of your hearts that required to experience oneness kapag walang nangyaring paghihiwalay. So, yun talaga. Ngayon, paghihiwalay na yan, ang cleaving naman, ito ay nagdadala ng kaisipan ang isa sa inyo ay talagang nagsisikap na kumapit sa isa't isa bilang sandigan nyo. Ikaw ang sandigan ko. Ikaw ang kalakasan ko. So, itong lalaki ay siyang nagiging spiritual leader sa bagong bahay. Nade-develop siyang maging leader sa bahay na may responsibility mahalin niya ang kanyang esposa katulad ng Panginoong Hesus sa pagmamahal sa simbahan. At sinusuko niya palagi ang sarili niya para sa kanyang esposa. At ang babae ay nadidevelop naman mag-support. Kahit parang mali yung asawa niya. Pero sa mabuting paraan ay talagang sinisikap niya na maipaliwanag kung alin ang mas makakainam sa kanila. Hindi siya, alakitan niyang mali, hindi siya tonong parang marunong, hindi siya tonong parang may pagmamayabang, lalo na pag mas malaki ang kita niya, lalo na pag mataas ang posisyon niya. Dapat nandoon pa rin yung babae sa pagpapakumbaba at paggalang, alang-alang sa kanilang pagsasama bilang isa. At ito ay yung paggalang sa kanyang esposo. So, ang cleaving ay napakahalaga at mangyayari lang yan kapag kayong dalawa na lang ang nagsisimula na magtayo ng bagong bahay. Ngayon, ang pagkakaisa sa kasal ito ay isang kalidad na dapat bantayan at great cost. Dapat talagang ang pagkakaisa sa marriage. Kailangan gawin ang lahat
para ito ay talagang mapanatili. Kung kailangan kahit mali ka, ay hindi ka nakikipagtalo. At kahit tama ka, hindi ka diskusyunan. Talagang for the sake of unity, lumalagay ka na lang sa level na kung saan hindi na lalalim pa yung pinagtatalunan. Bigayan. Very good. Bigayan. At ang mahalaga kasi doon, makita mo yung nakikita niya na hindi mo pa nakikita. At nakita din ng babae yung nakikita mo na hindi niya pa nakikita. Kasi kami, nadalas ni Mama Cynthia, naglalagay lang ng tornilyo sa banyo. Nakita ko mas maganda dito. Ang sabi niya, Love, ibaba mo. Hindi. Dito mas maganda. Ano ka ba? Dito ang mas maganda. Alam niyo, sa simpleng lagay lang ng tornilyo, nagkahagisan pa kami ng screwdriver. O, di ba? Kasi nga, meron kang nakikita na hindi niya nakikita at meron siyang nakikita na hindi mo nakikita. Sa tingin ko, yun ang maganda eh. Siya naman, sa tingin niya, yun ang maganda. Hanggang sa loob ng banyo, yung usok ng aming mga pagtatalo, tumataas. Hanggang sa hindi na ako nakataste, nahihagis ko yung screwdriver, nasira yung isang muebles, naharaya tayo, na makintab ang pagkakapintura, tumusok yung screwdriver, nadagdagan pa. Buti ka mo doon sa buffet table, tumusok yon. Paano kung pag ganyan ko sa mata niya tumusok yon? Pakatapos binunod niya, hinagis niya, sa lalamunan ko naman. Kung ano-ano nang pumasok, di ba? So, para hindi na mangyari yon, bigayan. Sige na nga, love. Sige na, dito na. Ayan na, sige na, panalo ka na. Pagtulog ka, babaguhin ko. Sobra no? So, nandoon ang talagang mas give up everything, maski right mo, para lang talagang hindi mauwi sa disunity. The marriage is designed to capture. Only in oneness can you become all that God meant for you to be. Ang kasal ay talagang gusto ng Lord yan ma-develop yung pagkakasundo ng magkaibang kinalakihan, magkaibang kinaugalian, na hindi agad nangyayari overnight, automatically. Nade-develop ka sa pangunawa, bakit nga ba ganyan yung asawa ko? Ba't nga ba ako ganito? Alam niyo ba kung ano lang ang magiging sagabal? Alam niyo magiging sagabal para hindi maabot ang unity? Walaan niyo, letter P. Pride, chicken. Pride. Kasi para maabot mo yung unity, kailangan mo laging bantayan yung pride. Kasi laging tatamaan yan. Sigurado, ang unang ituturo sa'yo sa marriage ay humility in order to have unity. And if there is unity, I believe magiging mas pasaya ng pasaya ang mag-asawa. Titigan lang, nagkakaintindihan eh. Lanas. Kasi nga na-develop ng mabuti yung unity. Sa titig lang nagkakaalaman eh. Huwag yan. Alam na hindi ka masaya sa ganun eh. Pag mamasaya naman, alam na, titig pa lang eh, ganun na nadidevelop ang unity. At yun it takes time. Hindi madali yun. That's why couples who don't take this living and cleaving message to heart, hindi natin ito sineryoso na tayong dalawa lang sa mundong ito, ay aani ng mga bunga ng matagal na panahon.
At itong mga problema na to ay magiging pahirap na pahirap i-repair nang hindi mo masasaktan ang isa't isa. Kaya ang pag-iwan sa mga mundo o sa mga magulang na ikaw ay pinuputol mo na yung natural time mo sa kanila. At ang mga parents naman, ay ang nagiging role na lang ng parents dito ay mga counselors na ginagalang. Pero hindi na sila pwedeng manipulate o magdikta kung ano yung pag-control, kung ano yung dapat mong gawin pa rin. Kaya, sometimes the difficulty in this comes from the original source. Ano ibig sabihin yan? Lalo kung mamas boy ka. Si Jaymar ba mamas boy? Mamas boy ba yan? Hindi naman. Mamas boy daw. Ayun! Ang mahirap dito pag lumaking mamas girl, mamas boy. Yung parang hindi siya makadecide, hindi siya makapagpatuloy nang walang dikta ng nanay, nang walang impluwensya ng magulang. At laging nagiging dahilan ng pagtatalo at yung pakikialam ng magulang. At nangyayari yung kapag nasa loob ng bahay at malapit ang bahay. Alam niyo ba sa isang kaharian, isa lang ang hari? Paano kung dalawa ang hari? Dalawa ang reyna? Magkakagulo yun, kudeta yun. Bakit? Kasi may gusto, may ideal, yung isang reyna na tingin niya mas maganda kaysa doon sa isang reyna. Alam ba, kulay. Magandang kulay dyan, pink. Ano ka ba? Luma na yung kulay na pink sa bahay. Ano pala? Ang magandang kulay sa loob ng bahay, itim. Ano to? Kontrahan eh. Hindi, itim. Hindi, pink. Itim, pink. Sabi naman ng isang hari, hindi, maganda blue. Ano ka ba, anak? Luma na yung blue. Uso ngayon, violet. Ano ba talaga? Violet, blue, pink, o itim. Ayun na. Pero kung kayong dalawa lang, dalawang kulay na lang pagtatalunan. Love, tayong dalawa na lang. So, ano maganda? Ako, love, gusto ko blue. Ay, wag naman, love, blue. Hindi lang naman ikaw nakatira dito. Bakit blue? Ano pala? Maganda, pink, para magang sa mata. Love, di pati ako naging babae. Hindi nga pwede black kasi, blue kasi ganito ganyan. Dalawa na lang kayo magtatalo ngayon. Sa tingin nyo, sino mananalo? Sino ba mas, sa tingin nyo sa bahay, sino yung mas parang dominante? Lalaki, babae? Babae? Sino mas dominante sa pag-aayos sa bahay? Babae, lalaki? Babae pa rin. Sa budget, babae, lalaki? Babae. Lalaki sa inyo. Pero majority nga napapansin ko, babae. Kaya kami mga lalaki sa bait namin, sunod lang kami ng sunod. Sige na nga. Ayun, tagabigay lang pala kami, ng budget. Pero alam nyo, sila Kuya Manny, ang nagbabudget sa kanila, si Kuya Manny. Depende yan kasi sa pag-uusap at pagkakasundo. Alam mo, kung sino mas magaling mag-budget, yan ang mag-handle ng finance. Kung aminado naman ng babae na hindi siya magaling mag-handle, hayaan mo na sa lalaki. Kung alam mo naman yung lalaki, walang bisyo, kundi ang pamilya, pwede. Pero kung makikita mo, masisira ang budget, nakukuha talaga sa paliwanag. Kung sino magaling mag-budget, napag-uusapan siya. At yan ay hindi mangyayari kapag hindi kayo lang ang nakatira sa bahay. Sigurado, papakialaman kayo ng parents. Kasi kung ano yung sa tingin nilang maganda, yun ang ipipilit nila sa inyo. Kaya pinakamahalaga, live and cleave. Ngayon, sa pag kayo ang magkasama, kayong dalawa na lang sa isang kaharian,
ito, maa-achieve ang oneness sa inyong pagdidesisyon. Ayan, sa mga decision making. Mapag-uusapan nyo na walang makikialam sa inyo, walang mag-i-influensya sa inyo, bunga ng prayer nyo together, bunga ng pagsisik nyo together, makakakuha kayo ng tamang desisyon na sa tingin nyo ay galing sa tulong ng Panginoon. Ito lang sa pagtatights, halimbawa, hindi mo kasundo yung asawa mo, hindi mo kasundo yung sa parents mo, siguro ikaw lang ang gusto mag-tights. Nako, ano yan? Hindi maganda yan. Pagmumulan pa ng awa yan. Kaya sa mga decision making, mahalaga ay talagang nade-develop ang oneness. At yan ay nangyayari kapag kayo ay talagang parehong nagkakasundo sa mahalagang bagay. Even when you begin from different viewpoints. Inuulit nila, inuulit dito sa libro, hindi agad nangyayari yun sa decision making. It takes time. Mahalagang mahalaga, may family altar. Kaya ba may family altar? Oh, siguro doy. Kami ni Mama Cynthia, may family altar kami. Kaya lang, ayun na. Medyo lumalaylay yung aming family altar. Pero pinagsisikapan namin na talagang maibalik at maibalik. Naibabalik naman po namin. At doon namin nakikita, lalo na yung pagkakasundo namin. Kapag kayong dalawa na lang, you are able to achieve oneness, ayan na, sa inyong mga pinahahalagahan. Love, mas maganda pag Sunday, nag-usap tayo. Lagi tayong magkasama, magsisimba. Oo naman, love. Basta love, pag may sa'yo, kailangan anuin natin to. Nasa pag-uusap. Love, outing tayo. Saan mo ba gusto? Ako gusto ko sa Tagaytay. Love, ang lapit niya. Gusto ko sa Baguio. Bakit? Malayo. Hindi. Saan mo gusto? Baguio talaga. Ikaw, gusto ko Tagaytay lang. So, kung alin yung mahalaga, bakit ka ba Baguio? Kasi love, alam mo ba sa Baguio? Ano kasi sa Baguio? Ganyan ang Baguio. O ikaw ba Tagaytay? Kasi sa Tagaytay, alam mo, yung Tagaytay talaga yan. Alam ko na, ngayon Tagaytay, bukas Baguio. Ay, wag naman, love. So, in the process of time, yan ay nangyayari. Hindi naman automatic yan Nade-develop yan. Yung mahalaga na sa'yo, mahalaga na rin sa kanya. Yung importante sa'yo, nagiging importante na rin. Okay? Tapos, bagamat you come together from backgrounds that could hardly be more different, you are able to achieve oneness in your, in your sexual affection. Yee! Masama ba ang sex? Yan. Masarap. Ano ba yan? Mahalaga ba yan? Mahalaga yan. Sa mag-asawa, sa kasal, hindi pwede sa hindi kasal to. Kaya lang nagiging lalong mag-isa yung mag-asawa dahil sa sex. Pag nangalabit si Mister, nagalit si Mrs., sino ang mali? Nangalabit lang para magpatimpla ng kape, ha? Huwag nyo. Ina-advance nyo Actually, pwedeng scheduling yan. O, love, pag Monday, ganun tayo. Anong ganun? Pag Monday, mamalengke tayo. Ilinawin mo kung anong ganun-ganun tayo Scheduling yan. Basta, yung sex, ginawa yan, napakaganda niyan sa mag-asawa. Dahil yung katawan ng babae, hindi na sa kanya yun. Akin to hindi pwede. Hindi na, sabi sa Bible, sa asawa mo na yan. Tapos yung lalaki, ay hindi na rin sa kanya yun. Sa babae na yun. Pero hindi rin maganda, kakasex lang, sex na naman. Hindi rin gusto ng Panginoon yun. Wala, pag-devotion na ba kayo? Lord, 3 araw nang hindi. Bakit?
Lord, yung binigay mo sa amin, masaya eh. Araw-araw, wala kang pahinga. Kaya kailangan, meron, pagkasabi sa Bible, wag naman, to the point, wala nang time to pray. Balanse dapat, no? Kailangan mapalabas tong marangal at maganda sa mag-asawa. Even if either or both of you have memories of impurity in your premarital past. May mga mag-asawa, meron silang hindi magandang napagdaanan sa sex in the past, pero sa marriage, ito ay unti-unting gaganda. Kaya mahalaga na ito ay pinag-uusapan din. Kung ilang anak, ilang anak natin? 2 lang. Uy, ba't si Abraham? 100 years old na. Si Sarah ay 90. Pag sinabi ng asawa mo, ano ka ba yung love? Matanda na tayo. Ito mo nalalaglag na yung ngipin. Sabihin mo lang, ba't naman si Sarah? Pwede. Ba't ilang taon na ba si Sarah? 90. Ganun ba? Si Abraham, lalo na 100. Di sige, magsuot ka muna ng ganun. Hindi na pwede. Hindi, ano yan? I believe totoo naman pagka hindi naman laging sex ang sa mag-asawa companionship. Yun na lang habang nagkakaedad, masaya ka kahit wala na nun. Masaya ka kahit wala na nun. Naniniwala ba kayo nun? Meron na lang nagsasama, hindi na dahil sa sex. Magkasama sila, nagkakape na lang. Magkasama silang nanonood na lang ng TV. Yun ang mali Akala nila, pag nawala na yung sex, wala nang kasiyahan. Hindi totoo yun. Dumadating talaga ang time na kapag nagkakaedad na, nababawasan na yon hanggang totally, ang hinahanap mo na lang. Basta katabi kita, masaya na ako. Ayun, ang the best doon. Kaya sa mga mag-asawang masaya pa rin kahit walang sex, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga kay Mama Cynthia, sabi ko, love, huwag mo na akong asahan na kasi alam mo naman, 62 na ako. Kaso nga, wala na akong power. Teka, bago po tayo mapunta sa iba. Ito, aminin na sa inyo. Oy. Opo. Pwede po, pwede. Pwede rin po yun. Pwede niyong ulitin, pero sa mata naman ng Diyos, ang nakita niya yung inyong puso na nagpasyang magpakasal. At naniniwala ko na in-honor ng Panginoon yon. Kasi kung sa judge at sa mayor, yung tinatawag na kasal sa huwes, ino-honor din ng Panginoon yon. Kasi authorized din sila. Pero okay din po kung magpasya kayo sa inyong anniversary or hindi pa anniversary ay magpakasal. Maganda rin po yun. Pero yung naikasal kayo sa Aglipay, ino-honor din ng Panginoon yon. Ang sabi po dito, hindi po madali, ito ay hard, extremely hard kapag talagang hinabol natin ang pagkakaisa. At kapag ang babae, ang lang ang interesado, hindi masyadong lalaki, mahirap pa rin abutin ang pagkakaya. Kaya pinakamaganda, kung sino yung believer, mawin niya talaga sa Panginoon yung kanyang asawa. Sa pamamagitan ng mapagmahal na pamumuhay. Na kahit di ka mag-share, magugulat yung asawa mo, bakit very caring ka, very thoughtful ka, makikita sa iyo yung pagbabago. To the point, hindi lang niya naririnig yung pagbabagong ginagawa sa inyo. Nararamdaman niya. Ako nga, bilib ako kay Ate Maribik, yung asawa niya na dumadalo na dito sa atin, na sinabi nung araw, na sinabi niya, makita ko lang sa'yo, hindi mo na ako kailangan ambitahan.
ako na mismo ang dadalo. At dumadalo na nga yung asawa niya. Palakpakan natin ng Panginoon. So, mga kapatid, kailangan it takes two to tango. Sabi nga, no? Dito, dapat pareho naghahangad na ito ay ma-develop ang oneness. Alam niyo, pinaka-the best, kapag mananampalataya, yung lalaki, sinisikap niyang mapalapit sa Panginoon. Yung babae, ganun din. So parang bubuo ng triangle. Ang Panginoon nasa taas, babae at lalaki. Lalaki at babae nasa baba. Pareho silang nagsisikap mapalapit sa Panginoon. At nangyayari, napapalapit sila ng napapalapit sa isa't isa. Yung triangle lifestyle or principle. Si Lord nasa taas, parang nagsisikap maging isa, at na-perfect yung pagiging unity nila. And then second to the last, habang Genesis 2:24 ay napakagandang pakinggan at napakarangal na ito ay sa pagpapalitan nila ng pangako ng pag-ibig during kasal, ay nakikita nating fundamental principle to, basic to, na kailangang ilagay at gampanan sa pang-araw-araw na buhay. Pero parang napakahirap. Pero this is what you must make any sacrifice to reclaim it. Mahirap yung pangakuan ng pag-ibig, wala akong ibang mamahalin kundi ikaw. Sa tulong ng ating Diyos ay magawa ko yan. At napakahirap, madaling sabihin niya sa pangakuan sa kasal, pero kung wala ang tulong ng Diyos na siyang author ng marriage, imposibleng magawa yan. At take note, kinakailangan dito ng sacrifice para i-reclaim yan. Ito na po tayo sa hamon na ngayon na meron. Meron pa bang pumipigil sa iyo para lubusang humiwalay sa magulang mo? Hindi mo ba talaga kayang iwan ng parents mo? Ano yung pumipigil sa iyo na maging matapang para talagang magawa mo yon? At pwede mo bang i-confess, sabihin sa asawa mo na gusto mong ma-resolve yung malutasyon at gawing tama? Ang pagiging isa sa kasal ay dependent upon it, sa magiging desisyon ng lalaki at babae na talagang ito ay mapangatawanan, magawa at mapagtagumpayan. Ngayon, follow this with a commitment to your spouse. Sundin natin ito na mayroong pagtatalaga sa ating esposo o esposa at sa Diyos na gawin ang kasal na pinakamahalaga sa lahat ng relasyon sa ating buhay. At kapag ito nagawa natin, alam nyo, grabe ang ibubunga na spiritual, physical, material, emotional na tagumpay sa mag-asawa. Wala nang magiging imposible sa mag-asawa. Mapagtapos ang anak, ma-develop ang bahay, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kapayapaan, kasi napagkakaisahan nila sa prayer at sa buhay. Diba ang sabi nga, kapag dalawa sa inyo ang nagkaisa, anong Bible version? Matthew 18, verse 19. If two of you agree, power of agreement, asking anything. Pag sinabing anything, ano ibig sabihin? Kahit ano, in the name of Jesus, at ang gagawa ay, the Father, my Father in heaven will do it. Kaya, mga kapatid, kung ano man yung issue, bakit hindi natin magawa na iwan ang dapat iwan at tayo'y kumapit sa dapat kapitan, ay pag-pray natin ngayon para talagang ang ating kasal ang maging pinakamahalaga at lumabas ang tunay na pagkakaisa. Tayo pong lahat ay tumayo.